Hello mga kaibigan, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan tungkol sa asawang nawawala at doon sa tanong na paano kung biglang bumalik si Mister or biglang bumalik si Mrs. pagkatapos mo magpakasal sa pangalawang asawa at magsettle ng inyong buhay-buhay. Ano pong mangyayari? Paghihiwalayin ba kayo agad-agad o hindi? So ganito po ang mangyayari. Kung sakaling ikaw ay nagpakasal sa pangalawang pagkakataon sapagkat ikaw ay nakakuha ng presumption of death or code of declaration of presumption of death from the court, kaya nakapagpakasal ka sa pangalawang pagkakataon at biglang dumating ang iyong naunang lovey-doves. So ganito po ang mangyayari dyan. Kung siya ay dumating man, kailangan po niya mag-initiate ng sworn statement of facts and circumstances of reappearance. At yung sworn statement of facts and circumstances of reappearance ay kailangang i-registered sa local civil registry. Ngayon, kapag narehistro ito sa local civil registry, padadalhan ng notice yung mag-asawa na sa pangalawang pagkakataon, yung asawa mo at yung asawa niya sa pangalawang pagkakataon, na ikaw ay nag-appear ulit. So ngayon, kapag ikaw ay nag-appear ulit, ang mangyayari doon ay titingnan kung ano yung declaration ng korte doon sa unang marriage ninyo. Kung ang unang marriage ninyo ay valid at binigyan ng korte si asawa ng declaration of presumption of death, ibig sabihin may habol ka dito kasi magiging invalid yung marriage sa pangalawang pagkakataon. So, gagawin mo lamang yun kung sa tingin mo ay mahal ka pa rin naman ng asawa mo at gusto mo pa rin naman siyang bawiin. So, pwede po tayo mag-file ng sworn statement of facts and circumstances of reappearance para maipakita na ikaw ay nagbabalik at kung ano talaga yung totoong nangyari. So ngayon, mahaba pa rin po yung proseso kung paano i-determine yung subsequent marriage. Meron pong termination process yan. Siyempre, kaya siya merong termination process para pag-usapan yung mga hatian doon sa conjugal properties na pag-usapan nung dalawa. And at the same time, of course, titingnan pa rin naman ng korte yan kung meron bang fraud na nangyari or baka naman kasi talaga merong isang guilty spouse na talagang gumawa lang ng issue para magkaroon ng presumption of death. Diba? So, yun po yung mangyayari doon. So, may habol pa rin tayo. Pero, kung halimbawa, doon sa certificate na nakuha ng asawa mo ay hindi pala ito presumption of death. Ang nangyari pala is nag-request siya ng annulment at yung first marriage is annulled. Ibig sabihin, yung first marriage nyo or yung marriage nyo mismo nung asawa mo na yan ay void or invalid. So, wala po tayong habol dito. Ibig sabihin, yung subsequent marriage or yung pangalawang kasal niya sa pangalawang asawa ay considered valid and binding. Wala po tayong mahahabol kung ang nangyari po doon sa unang kasal ninyo ay declared as null and void or void ab initio. So, depende po yan kung ano yung nirequest ng inyong misis. Kung ang nirequest pala niya is annulment at hindi naman presumption of death, so, sorry na lang, wala na po kayong babalikan sapagkat invalid yung inyong kasal at ngayon ang titingnan na lamang ng ating batas ay yung kasal sa pangalawang asawa. So, yun po yung mangyayari kung sakaling ang unang asawa ay nagpakita pagkatapos ng maraming taon na ito ay nawala. So, yun lamang po mga kaibigan, kung meron pa rin issue dito na pag-uusapan ano mangyayari doon sa mga anak, ano yung mangyayari doon sa kayamanan. Walang problema doon sa mga anak sa una at sa pangalawa kasi kung legit or valid yung marriage sa una, well, legitimate pa rin naman yung mga children sa una. Kung ito ay sa pangalawa, kung legit, kung valid pa rin ang marriage at nagkaanak sila, so syempre yung anak ay legitimate pa rin naman. Magkakaroon lamang po ng settlement of estates at syempre ika-cancel yung second marriage kung talagang valid yung first marriage at nag-reappear yung unang asawa at syempre kung mahal pa rin naman nila ang isa't isa, kailangan pong may magparaya. Yun lamang po mga kaibigan, kung nagustuhan po natin ang video ito, i-message nyo lang po ako or paki-follow na aking Facebook page at paki-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.